ourselves to listen to the Word of God. And the Word of God was a gift. And this gift needs to be shared. Then pagkatapos ang liturgy of the Word. Pinahaba lang nila ito. Kaya, ito may dalawang parts ng liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Ngayon po ang aking liturgy of the Eucharist. Tayo 5 seconds. Okay. Bago natin umpisahan yan, kanina sabi ni Father Jonathan, may tanong siya, kaya nag-uumpisa ang misa. At sinusunod ang kaintindi natin at nasabi din niya, is during the entrance song. Pero nung sinabi siya, nakamit siya doon, na 1 hour before the Mass, ang ginagawa? Walang kumain. Walang kumakain. Dahil mabagit si Father Jonathan, kung mahaba ang sermon ng pare, kahit 15 minutes before. For the communion. Palapagkan din si Father Jonathan. Piliting maging mabagit. Walang bayan, may sukli. So, kapag iniisip ko yun, 1 hour before, we already prepared for Mass. Pero bago yun, pagkagising ko, you are trying to decide whether you go to Iyon or to the church. The decision making starts. May decision making yan. At kapag nakapag-decide ka na magsimba, I think that is the time that the Mass has started. At pag pumasok ka dyan, nakikita mo, sino mong nandito ngayon? Oh! Sa Julie! Ibig sabihin, community and preparation or networking has started. Ang ibig sabihin, tayo, we are already prepared. We present ourselves not only to God, but to people. Doon po yun. Nakakita pa kayo ng pumapasok dyan minsan sa mga kabayan dito, nagsisipaw ng make-up. Sino na hindi nagme-make-up? Daily. Ano ba sa akin? Lipstick lang pa. Lipstick lang pa. Ba't tinawa-tawa dyan? Nagme-make-up na naman pag tayo may movie-shooting dito. Kung mayroong vlogging, ginagawa si vlogger, vlogging vlogger. Kailangan yung mag-make-up para kung di maayos. Actually, isa yun eh. Sa mga pare, I usually go to facial. Napaka-facial ba? Ito ay pinipinta. Pero nung crisis tayo, biglang dumating ang pandemic, tuwang-tuwa ako. Hindi ko na kailangan magpa-facial. Bakit? Nakakalitin nyo talaga! See? Ito ang tinatawag na may participation. Even in our liturgy, we need some participation. So, we go with offertory. Offertory starts when after preparing, gathering, and also proclaiming during the sermon and the Word of God, we prepare ourselves for this offering. Ngayon, nag-offertory na yan. Pagkatapos ng offertory, kasi meron lang yung liturgy guys, merong parts din. Eucharistic prayers and communion. Yun na yan, ha? Eucharistic prayers. And then, concluding rites. Yan ang tatlong parte ng liturgy of the Eucharist.
wala kahit isa yan. Let's go to offertory. The offertory. Anong ginagawa? Offer. Ay, tuloy mo na, di ba? Bili mo na. Hindi, offer. Huwag na rin yun. Ha? Anong ginagawa? Tumatayo ang pare, may tumatayo din sa inyo at pumunta sa likod. This is the start of preparation. Preparation. There's always preparation. And after the preparation, the offering from the people, no? The congregation called for the preparation. Diba? Handa ka na. Sa'yo magsisibot. Sino magsisibot? Sino doon pa lang i-decide kung sino ang awag ng wine and bread and wine. Di ba ikaw? Wala si wine. Ba yan? Marami ang sunod yan. Then, ano pa? The altar is prepared. Siyempre. Di ba? The altar is prepared. So, doon si Pamela. Yung magisa, nilagay lang yung lahat yan. Then afterwards, no pa? Kaya, nandito ka? Absent. Absent yan sa Loloide. Kilala niyo yan sa Loloide? Nandito siya? Absent. Nandito? Sorry Baba ako na po mo Nanalo lang si Euro, golden boy ka na din. So, yung opportunity, also we offer physical gifts. Kaya nagbibigay tayo ng sigot ng pera. No? Hindi lang para sa mga kuryente yan. Para din to sa mga mahihirap. At may dagdag pa ng offerings. Di ba? Minsan pag may kunting pangkabili ng bigas. No? Wala na kayo sa bagal ng bigas. Lalo lang sa buwan. Naubusan. Mag-offer ng bigas. Hindi ka nag-offer ka na yan. May dagdag. These are physical offerings. Physical offerings. And the other one is, we also offer spiritual concerns, pains and sufferings. And what else? Our help for a better world. So para kayo yun ang ino-offer nyo, hindi tinitingnan nyo, wala ko rin ang nilagay. Wow! These offerings come from person. Na di nyo alam, ang pinagdadaanan, at kung may pinagdadaanan, you should also offer ng pinagdadaanan mo na yan to the altar. So there are offerings, physical offerings, and spiritual offering. Alam niyo, kapatid, sa experience ko, maraming nagsisimba na merong hindi magandang problema sa buhay. Sakit, nangyayari ng loob. Offer your pains. And for us na Genki, we pray for you. Gets you? Kaya kahit may sakit kayo, mayroon kayong nararamdaman na hindi mabuti, pag-istumba kayo. Because that's the time na our community other as one ay nagtutulungan. Hindi lang yung malaman na namin, patay na ito si Juan. Wow! Huwag mo hintayin. We are a community. We offer ourselves to God as well. Huwag mo hintayin na kami mag-offer sa'yo. So, tatanungin ko ngayon, para meron tayong question and answer. Takip na kayo mukha niyo pa. Ikaw, dahil ka sa sitawan, sa awa, o kakuin kayo, gusto niyo sabihin kung kala niyo. Wag! Nakalayin kayo, makikita kayo na, anong problema mo?
Buti mo siya. Let's go! Kaya pag pinapalis na tayo, during the dismissal, tuwang-tuwa tayo, di ba? Mamaya sabihin mo, bakit tuwang-tuwa tayo at dismissal tayo? So, let's go. Pastor. Pag-over ng bread, di ba? May over ng bread. Ibigay na sa pare. Bread and wine. Brought to the altar. At sasabihin ng pare, blessed are the Lord, God of all creation, for true goodness. We have this bread to offer you. Fruit of the earth and work of your hands. It will become for us the bread of life. Ano siya? Blessed be God forever. Blessed be God. Ano ba yan? Blessed be God forever. Mayroon tayo. Sumasabog. Because this is not the offering of the priest. It is our gifts to God. From work of our human hands. And the same thing what happens to the wine. Pero, paano yung ginagawa niya? Binubuhusan ng tubig. Nilalagyan ng tubig yung wine. At sinasabi ng pare, by the mystery of the water and wine, may we come to share in the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity. Ngayon sagutin nyo yan. Body, blood, soul. Ano? Body, blood, soul, and divinity. Again, for characters. Tingnan mo ka? Body, blood, soul. Di ba? Body, blood, soul, and divinity. Yan o! It's a mystery. Kaya nga yung picture ng ano ngayon? Yung 3 o'clock happy. Ano yan? Yes, divine mercy. Hindi lang puro yun. It's water and wine. Hindi. Water and blood. Ang gawin si Kristo ba? Sa kakaman. Water and blood. Water and blood. Water and blood. Kaya naman eh. Pagalitan tayo din natin ito. So afterwards, so nakikita niya na, bubusan niya. Ganyan, salamat sa dekada ng pagsisimba at pagmimili ng mga obispo, naging ganyan ang ibig sabihin niya. Pero noong unang panahon, hindi po yan. Nilalagyan ng tubig yan dahil masyadong matapa. Pag-espiritu, iba ang mapasok yan. Yun ang piso ng unang panahon. But then, siyempre, marami na gumagamit. Gawin na natin ito, ganito na lang kasi ganyan. Ito na yun. So, it becomes ang ganda, di ba? Wow! Body! Soul! Blood! Divinity! Kasama kami dyan! Because we are a part. Diba? Kapag sa divine. Diba? So we go. Next. Ito na. Kung pare, ano ginawa ng pare? With humble spirit and contrite heart, may we be accepted by you, Lord, and may our sacrifice in yourself this day be pleasing to you. Ito po ay bago maghugas ng kamay, ang pare. At nagpapasalamat sa gift na binibigay doon. And from that moment, ang gift na binibigay, binibigay sa Diyos, ay magiging tinatawag na offerings. Doon pa lang magiging offerings. No? He must come. And then, the priest will wash his hand. And what will he say? Wash me, O Lord, and my iniquities, and cleanse me from my sins. Hindi niya nakikita, di ba? No? Pero ganyan lang sa anak. Noong unang panahon, di ba ako na ito, nung ginawa yan, noong unang panahon, mga kapatid, ano ba naman? Ang
at sa kaluhan, magiging kaluhan ni Kristo na madumi. Kaya, noong unang panahon, totoong paglilinis ng kamay. Pero dahil sa religious nito, naging paglilinis ng kanyang kasalanan. Di ba? Mas maganda naman, sabi ko siguro, mas maganda naman na wala akong kasalanan kaysa. O mas maganda naman siguro magkasala na lang ako. O mag-meet. Ano mas maganda sa panahon ngayon? Just the lesson people. Wala akong pipiliin. Wala akong pipiliin. But now you know. You can also put yourselves probably sometimes, when the priest washes his hands and say, Lord, bakit ako pwede ba? Linisin mo na din ako. Is that written sa rubrics, but probably you can do it. So continue. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His church. Sino sasabi niya? Amen. Tapos ano sasagot niyo? Amin daw. Hindi kayo Kayo ang sumasagot. Hindi pwedeng pari yung sumabog ka na yung bakit. No one? Ha? Sacrifice at your hands. Kamay ng pari yan. Mga tao. Kamay ng pari. Kaya ngayong offering nyo, the priest will take it na kayong may hari. Ngayon, kaya sinasabi niya, may the Lord accept the sacrifice at your hands. Ito yung binibigay nyo. Na i-offer niyo, Father, para sa amin. Sinasabi niyo sa pare, Father, pinapayagan ka na namin na ikaw ang magbigay ng sakripisyo nito. Hindi pwedeng gano'n, Gagawin natin ito para saan? For the praise and glory of your name and for the good and for all the church. Di ba? Ang ganda. So nakita niyo na kung anong father niya. Tanggalin niyo si father sa minsan kung ano. Kaya ganito ang member na sa Lucas. Huwag niyong sigaw-sigawan. Mamaya lang hindi niyo yung gifts niyo. Anyway, continue na. Marami lang mga kaya we'll go with the Eucharistic prayer and communion. That's the Eucharistic prayer. Pagkatapos natin prepare, diba? Ang sarili natin. The table is already prepared. And your rules and my rule are already determined. Alam na natin, di ba? Ako, mag-over in behalf of you. Alam niyo na yan. Rules will be determined. And then, anong gagawin natin? We'll just wait for the magic. We'll wait for what is next. What is next is the great gift, which is in the body and blood of Christ. So ano to? Sasabihin ng pare, mag-umpisa to. Ano sa palagay ko? The Lord be with you. Ano sagot? Lift up your hearts. Let's give thanks to the Lord our God. Now we are already connecting that we have to praise God together. Diba? Ikita nyo? At so, pangalawa, tawag ay preference. Doon yung sinabi nyo na last, ano yung last word na sinabi nyo? It is? Saan mag-umpisa yung preference? It is truly right and just. Kaya nag-over kayo.
mga kapatid, ito yung pinakamahabang parte ng misa. Kaya yung iba tulog. They are dreaming. Boring. Uy, magkano lang si Father. Okay, pati price. Oh, tapos na. Sometimes it's boring. Pero, alam yung ibig sabihin ng preface? Yung lahat ng dasal dyan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay na natanggap natin. Lahat ng biyaya. That's why we have to give thanks, you know. Diba? We praise and give thanks. There are so many prefaces in the Misa. And the priest or the sacristan can choose. Ngayon po mamaya, ang preface niyan ay for Saint Lorenzo Ruiz de Manila. Ito po maging preface niya. After nang sabihin na, the Lord be with you and with your spirit. Yan po yan, papasalamat tayo. Kaya kapag kaya nga yung pagpapasalamat, sabi ni Brother Jonathan, ano yung Greek word yan? Eucharistia. Diba? Kaya Eucharist means thanksgiving. O ngayon, may salita na yung Panginoon niya. Pagkatapos siya magkaroon na tayo ng Sanctus. Dahil tuwang-tuwa na tayo ng lahat ng biyaya na bigay sa atin ng Diyos ay tamang-tama sa tulang sa atin. Magpapasalamat tayo at sabay-sabay kasama ang mga anghel sa langit. Dahil ito ay pinapakita na pagdating natin sa langit, sabay-sabay din tayo kakanta sa harapan ng Diyos. Itong kantang yan na kung maaari ay wag lang i-recite. Maganda yung kinakanta. At kinakanta mo ng masigla. Hindi yung ay, santo ka natin. Santo, santo, santo. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Ito ngayon, mararamdaman natin sa ating grupo na nandito sa atin ang pagpapasalamat. Tuwag-tuwa tayo sa ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya, sabi natin, angels, diba? Kasamahan mo kami, holy. Diba? Holy. Diba? Santo, santo. Tapos yun, nakakatuwa kayo talaga eh. Tapos sabihin mo na, naman kayo word na yan. Naman kayo word na yan. Pag nag-inig siya ka mga epiplesis. Epiplesis means calling down. Ito na yung mga kamay niya. Ano nangyayari? Ganun sila, diba? Nakapakatong na. Sinasabi niya, ang Holy Spirit, make this bread and wine become the body of Christ. Fathers, Fathers in the Holy Spirit. This is a very Trinitarian action. Father, send the Holy Spirit to make this bread and wine the body of Christ. Kaya yun, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya noong unang panahon, at hanggang ngayon, sa mga ibang simbahan, ay kinakalimbang. Pagkatapos ng Santos, kaya, yung ibang ngayon, pag hindi lang kayo, tapos na ganito. Alam niyo kung bakit meron ganyan? Kasi noong unang panahon, naglalang tayo sa unang panahon, dahil ang misa ay natin, at nakatalikod si Father. Sino daw gusto ng prayer, healing, and intention? May sobre. Yung mga tao dyan, meron siyang private prayers. Private prayers. Di ba naman, magbubangon si Muna, si Frankie Pistuas, tapos sabi, Sobre ba? ibig sabihin, itigil niyo yung private prayers.
Noong high school ako na sa seminary, sisipong ako sa daming tao. Nung nag-stop na, ako diretso ba? Hinihila ako ng matangkap. Hinihila ako. Stop! Hindi ako si Kibuloy, ha? Stop! Hindi sabihin na, magandang kailangan nagtigil. Huwag kayong nagtumba. Itigil nyo kahit anong ginagawa. Okay? Huwag kayong maglakad-lakad dyan. Kung ano ginagawa, nagte-text-text kayo, video-video, stop. This is a very important part. Mamaya mapunta sa inyo yung spirito. Gusto nyo? Okay, afterwards, institution narrative. Ano, mahaba-haba ito, ha? Gagawin natin yung body of Christ, ha? Yung bread. Ang yung institution narrative, ibig sabihin ko na yung John chapter 6. At saka yung Last Supper. Last Supper. Ano yung nasa Last Supper? Do this in memory of me. Anong gagawin sa do this in memory of me? Ano? Di ba nagdupa? He took bread and gave you thanks. Gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and eat it." Ha? Ano yun? Hindi si Pagka nagsasalita nun. Boses lang namin, tamang namin. It is the Lord. Kaya tinatawag na Anter-Christos. Kaya makikita natin the presence of the Lord during the Mass. Saan makikita yung presence of the Lord? Kung nasaan siya? Where can you find the Lord during the Mass? Altar. Ha? Sa altar, which means the gift, the bread and wine. Ha? Another one, another table. This is another table. No, it's not the lectern, but it's the Word of God. Who is the Word of God? Jesus! Diba? And the Word was made flesh. Ano mo na? There Jesus is in the Word. And then, kayo! Ano ba there? Where two or three gathered in my name? There, kayo there means. It's nandiyan ang Panginoon. So we can see Christ, the Lord, in the Mass. And the last one is in Anter-Christo. Kaya po yan ay hindi symbolic. Hindi symbolic yan. Pag itinataas yan, tinapat nagiging katawan ng ating idol. Pag itinataas na, yung white nagiging dugo ng idol. Sino hindi naniniwala dito? So, naniniwala kayo? Naniniwala kayo? I want to give you an example. I was the presider. Marami mong wine na naging blood.